Matthew 7 verse 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pinto at mapalad ang daang patungo sa pagkakapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo. O Diyos, Panginoon, banal at makapangyarihan ka sa lahat, ituo mo po sa amin ang iyong mga kalooban. Pangunahan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, kumilos ka sa aming mga buhay. Hindi namin kilala, lubos na kilala ang bawat isa. Subalit kilala mo kami ng lubusan. Alam mo ang aming mga nakatagong kasalanan, alam mo ang aming mga pangarap, alam mo ang aming mga isip, at alam mo ang aming mga intensyon. Naunawaan namin na sa pananalangin namin ito, kami ay nasa harapan ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kung kaya't ang mga salitang binasa namin ngayong umaga, mula ngayong hapong ito sa iyong banal na kasulatan, ay pawang mga katotohanan at salita ng Diyos. Tulungan mo kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maupo tayo mga kapatid. Sa aking palagay, hindi ito ang unang beses na narinig ninyo ang pangalan ni Kristo. Sapagkat walang lugar sa daigdig na to walang lugar dito sa bansa natin ang kahit papano talagang hindi pa nakarinig na salita ng ating Panginoong Hesus. Narinig niyo si Kristo? Alam niyo ang patungkol sa pananampalataya, alam niyo ang patungkol sa kaligtasan. At alam ninyo na kapag sinabi na ang tao kailangang maligtas, may kadahilanan at may ibig sabihin yun sa atin. Naaring hindi nyo lang siguro binibigyan ng pag-intindi o masyado tayong busy sa buhay natin pag mag-isip-isip tayo sa mga bagay-bagay nito. Pag maaaring isipin ng marami na akong problema, idadagdag ko pa ang mga bagay na yan. Well, hindi po ito dagdag sa inyong mga problema. Sapagkat ito ho ang inyong orihinal at tunay na problema. So you see, alam natin na ang buhay natin ay galing sa Diyos. At isang araw mamamatay tayo. And I don't think meron sa atin na makakapag-argue sa mga bagay na yan. May araw tayo ng kapanganakan at may araw tayo ng kamatayan. Yung isa, yung kapanganakan, nauunawaan natin sapagkat sineselebrate natin yan taon-taon. Habang iniisip natin na isang araw sana humaba ang buhay ko, hindi ako mamamatay. Pero paano natin ginagamit ang buhay natin sa Diyos, para sa Diyos? Paano tayo nabubuhay sa araw-araw? Bagamat kilala natin ang Diyos, tayo ba talaga ay gumagawa ng mga bagay para sa Diyos? Hindi ko sinasabi kung anong relihiyon ninyo. Kung hindi sa kaibuturan ng inyong konsyensya, alam natin kung tayo ba ay may katiyakan na isang araw kung haharap tayo sa Diyos, tayo ay tatanggapin ng Diyos. At ang banal na kasulatan na magtuturo nito sa atin. Ang banal na kasulatan ang magsasabi sa atin, hindi nyo first time makakita ng Bible. Malagay ko. Maaaring tinuruan na kayo ng mga nagdala sa inyo rito.
partikular sa lugar ng Pransya. Many of you will say you are Christians. Many of you will say na miyembro din kayo ng isang denominasyon. Well, mabuti yan. Mabuti ang mga bagay na yan. Ngayon, ang Biblia ay nagtuturo ng aral patungkol sa kaligtasan. At dinescribe sa binasa natin kung anong klaseng daan ang tungo sa buhay na walang hanggan. Kung mahawak kayo ng Biblia na ang nakasulat na ang gamit na letter ay red letter, makikita mo na yan mismo ay salita ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito ay nakatitik sa pula. Gayun naman, para mabigyan kayo ng mas malawak na konteksto, magsisimula yun sa chapter 5 hanggang sa chapter 7 na tinatawag na Sermon on the Mount. Ang mga koleksyon ng pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo na magsisimula sa chapter 5 verse 1 na sa una kanyang dinescribe kung sino ang mga anak ng Diyos, sino ang mga taong mapapalad. Nang kanyang sinabi, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang naghihinagpis sapagkat sila'y aaliwin. At mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kakahabagan. Mapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin ng mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin, dahil kay Jesus Christ. Magalak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Yan, tikmas kilala yan sa tawag na Beatitudes o ang mapapalad. Now, gusto natin maging mapalad. And it describes kung ano ang kalagayan ng mga taong nasa Diyos. Pero, sino sa atin ang mapagpakumbabang loob at sino sa atin ang pipiliing mahapis upang aliwin tayo ng Diyos? Sino sa atin ang natural na maamo at sino sa atin ang nagugutom at nauuhaw para sa katuwiran? Maaaring nauuhaw tayo at nagugutom tayo para sa kanin at ulam. Pero sino sa inyo ang nauuhaw para sa salita ng Diyos? Siya ang nakakatagpo mula sa Diyos ng kabusugan, ng isang satisfied na buhay, at yan ang kalagayan ng anak ng Diyos ayon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo na mapalad. Sino sa atin ang mahabagin? At higit sa lahat, sino sa atin ang may malinis na puso upang kung ikaw ay mamamatay, makikita mo ang Diyos? Sino sa atin ang taong mapagpayapa? Kadalasan pa nga tayo ang nagsisimula ng gulo o tayong dahilan ng gulo. Ang mga anak ng Diyos ay mga taong mapagpayapa sapagkat sinabi sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sino sa atin ang pinag-uusig dahil kay Kristo? Maaaring pinag-uusig ka dahil may utang ka na di mo binayaran. O nag-comment ka sa Facebook, sa kaaway mo. Pero sino sa inyong inusig dahil kay Jesus Christ? Na pinili mo si Kristo, higit sa kahit kanino. Nauhaw ka sa salita ng Diyos, kaya hinanap mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, higit sa lahat ng bagay. Ang motibasyon ng tao ngayon, paano siya? Wala siyang inisip kundi paano siya kumain at uminom.
Hindi ba kayo nag-iisip kung bakit tumataas ang bilihin? Tumataas ang bilihin, pero parang nakakasurvive naman tayo, ano? Meron ba dito na mahirap na talaga na hindi na kumakain? Pakitaas nga po ang kamay. Baka ako'y naging insensitive sa aking sinasabi. So kahit anong hirap ng buhay, hindi ba't nakakasurvive tayo? Di baling ang buhay natin, isang kahig, isang tuka, basta tumutuka. Hindi ba? Pero ano sinasabi ng banal na kasulatan? Mapalad ang mga tao na pinagwiwikaan ng masama dahil kay Kristo. Pero pagka pinag-usapan ng relihiyon, ayaw nating pagwikaan tungkol kay Kristo. Hindi ko sinasabi kung ipinagtatanggol nyo ba yung pari ninyo, o ipinagtatanggol nyo ba yung pastor nyo, o ipinagtatanggol nyo ba yung simbahan nyo. No. Kung ipinagtatanggol mo ba si Kristo, hindi ko sasabihin sa mga miyembro, inuusig ba kayo dahil sa akin? Sapagkat ganito ako mangaral. No, mga kapatid, huwag niyo akong depensahan. Piliin ninyo na pagwikaan kayo ng masama na mga taong ayaw kay Kristo sapagkat sinusunod nyo si Kristo. Yun ang kalagayan ng anak ng Diyos. Ngayon, ang Kristiyano ay asin at lupa ng sanlibutan. 13. Kayo ang asin ng asin at ilaw ng sanlibutan, I should say. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Nakakita na ba kayo ng asin na walang lasa? Siguro yung mga nanay, makakaunawa ng sinasabi ko na ang asin na walang lasa, walang kwenta. Sapagkat pag inisip mo, asin, anong expectation mo? Maalat. Kaya nga meron tayong joke na yung asukal, para wag lapitan ng langgam, isulat mo sa lalagyan, asin. Hindi ba? Nagpapahiwatig yun sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, na alam natin na kapag kaasin, maalat. Ganon din naman, wala ka dapat makikitang Kristiyano na hindi kagaya ng mga binasa natin kanina. Sapagkat anong saysay na sinasabi mong Kristiyano ka? At kilala mo ang Diyos na hindi ka mapagpakumbabang loob, hindi ka maamo, hindi ka pinagwiwikaan ng salita dahil kay Kristo, at hindi malinis ang iyong puso. Ang iyong puso ay pinanggagalingan ng pag-iimbot, inggit, galit, kapuotan. Anong saysay ng ganong klaseng Kristiyano? Yun ay tinatapon lang sa labas at pagkatapos inaapak-apakan ng mga tao, kagaya ng asin na walang kabuluhan. Ang Kristiyano ay ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago, sabi sa talatang 14. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng mga nangasa bahay. Walang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos nilalagay sa walang nakakakita. Kung bakit may ilaw, sapagkat kailangang may liwanagan. Ganon din naman, maaaring sinasabi natin na Kristiyano tayo, walang Kristiyanong patago. Kung ikaw ay Kristiyano, ipapakita mo yan sa iyong gawa at ipapakita mo yan sa iyong buhay. Sapagkat inilagay ka ng Diyos na maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Now, ba't ko binanggit ang mga ito? Sapagkat diyan nagmula yung ating binasang teksto kanina at marami pa yan. Marami pa kapag ka inyong dinwederet.
Meron tayong uri ng Kristyanismo na ipinangangaral at naririnig ninyo sa sanlibutan na ganito, hala, magpatuloy tayo sa paggawa ng kasamaan sapagkat mabiyaya ang Diyos. Yun po ay hindi totoo. Kung ganun hong uri ng Kristyanismo ang inyong natutunan, maling Kristyanismo po ang inyong tinatutunan. Sapagkat huwag ninyong isipin na naparito si Kristo para sirain ang kautusan. Naparito si Kristo para tuparin ang kautusan. Basahin natin, idiretso natin. Talatang 17. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat ang katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang mga wala, ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang mga gayon sa mga tao at tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumaganap ng turo, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Merong klase ng Kristyanismo ngayon na ginagamit ang biyaya ng Diyos para ang tao magpatuloy sa kasamaan. Nagagalit ang mga tao pag pupunta sila sa simbahan na sasabihin nila, bakit ang pastor pinangangaralan tayo sa ating mga kasalanan? Mabiyaya ang Diyos, sasabihin ng mga tao. Ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon sinabi ni Kristo, ang sino mang sumusuway sa kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Kaya naparito si Kristo hindi para sirain ang kautusan, kundi pinagtibay pa nga niya ito ng kanyang buhay sapagkat si Kristo mismo ang sumunod sa kautusan. Ngayon, nabasa ninyo noong unang panahon, sinabi ng Biblia, huwag kang magnanak, huwag kang papatay. Verse 21. Ano bang sinasabi sa kautusan? Ito, huwag kang papatay. Narinig ninyo sa sinabi ng mga tao sa una, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. At sasabihin natin, hindi pa ako nakapatay. Nasunod natin ang kautusan. Pakinggan natin ang sinabi ni Kristo, talatang 22. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopuot sa kanyang kapatiran ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang nagsasabi sa kanyang kapatid, raka o wala kang kwenta, useless ka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib ng apoy ng impyerno. Nabasa natin noong unang panahon sa banal na kasulatan, huwag kang papatay. Sinabi ni Kristo, ang sino mang namumuhi sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Nabasa natin sa unang panahon na huwag kang mangangalunya, at yan ay tama. Huwag kang mangangabit. At alam natin yan sa ating konsyensya na hindi tama ang nambababae, hindi tama ang nanlalalaki. Bawat isa ay dapat maging matapat sa kanyang kinakasama. Sabihin mo man niyang kasal ka o hindi ka kasal, wala kang kalayaan para paglaruan ng emosyon ng iba at pagsawaan mo, iiwanan mo. Sinabi ni Kristo, talatang 27. Narinig ninyong sinabi, huwag kayong mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Kaya't hindi lang ipinagtibay ni Kristo ang kautusan, kung hindi ipinaliwanag niya pa ito na hindi sapat na sumusunod ka sa kautusan. Kung hindi kinakailangan ng isang malinis na puso. At yan ang problema nating lahat.
sapagkat wala ni isa sa atin dito ang maghahangad at gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Tayo ay tayo ay mga sibilisadong tao. Alam natin na pag may ginawa tayong mali sa kapwa natin, one way or another, pagbabayaran natin yan, kaya tayo nahihiya. Hindi natin gustong mabash sa social media, na hindi natin gustong mapagwikaan ng mga masasama. Pero totoo niyan, lahat ng yan ay nasa loob ng puso natin. Kaya na sinasabi ng Panginoon ngayon sa atin, at marami pang mga bagay-bagay. Now, dahil mahaba yan, pupunta ako sa chapter 6. Ako po'y relihiyoso, sabi ng isa. Ako naman po ay nagpupunta rin ako sa church. Alam ko naman po yung sinasabi niyo, Pastor. Sige, tignan nga natin. Chapter 6, verse 1. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harapan ng mga tao upang kanilang makita. At sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyong Ama na nasa langit. Kaya pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng trumpeta sa harapan mo na gaya ng mga ginagawa ng mapaimbabaw sa sinagoga at sa mga daan upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag malaman ng kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. Ako'y gumagawa ng mabuti sapagkat ako'y Kristiyano. Oo, nakita ka ng Diyos na yung ginagawa mong pagtulong sa kapwa, ikipinagyayabang mo. Na sinabi ni Kristo, huwag mong gagawin yan. Ginagawang puhunan ng mga taong mapag-imbot, ang like and follow and subscribe ng mga tao. Wala akong masama sa sinasabing pagtulong. Mabuti ang pagtulong. Subalit sinabi ni Kristo, hindi ugali ng Kristiyano na pinagyayabang ang kanyang pagtulong sa kapwa. Hindi yan Kristyanismo. Hindi yan salita ni Kristo. Ako naman ay marunong magdasal. Ako'y nagdadasal at ako pa nga'y nagnonobena tuwing hapon. Ako'y talagang pagka dumaan ako sa simbahan ay talaga nangunguros ako. Basahin natin sa 5. Pagka kayo ay nagsisidalangin, huwag kayong mga mapagpaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang mga ganti. Datapwat pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. At sa panalangin na ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nila na dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Hindi ba ganyan ang ginagawa ng mga Katoliko? Paulit-ulit ang mga dasal nyo. Na sinabi ng Panginoon, huwag paulit-ulit ang dasal. Sapagkat ang paglapit sa Diyos ay hindi dinidikta ng tao. Ito ay galing sa puso. Ito ay dahil sa ang tao ay may relasyon sa Diyos. Hindi isang ritual. Kung sasabihin, kung ang anak mo, ang paglapit sa iyo ng anak mo ay dinumero, matutuwa ka ba kung ikaw ang magulang? Na lahat ng sasabihin niya sa iyo is scripted. Pero sasabihin ninyo, Kristiyano ko sapagkat ako'y nagdadasal ng rosaryo. Hindi mo kina-Kristiyano ang mga bagay na yan sapagkat sinabi ni Kristo. Akala mo mapapakinggan ka sa paulit-ulit mong pagsasalita. Now, bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat
Sa daigdig na to, may daan na tungo sa buhay at may daan na tungo sa kapahamakan na sinabi ni Kristo. Masyadong mahaba pa to pag diniretso natin. Nasaan ba yung text natin kanina? Chapter 7, verse 13. Pag umuwi kayo sa bahay ninyo at may mga Biblia kayo, basahin yung 5 hanggang 7. Hindi lang kasi pwedeng yung chapter 5 hanggang 7 ng Matthew. Sinabi ko kanina, binanggit ko kanina na maaaring Kristiyano tayo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Walang ibang pintuan na ipinangaral sa Biblia maliban sa Panginoong Hesukristo. Sinabi sa John chapter 10, kung babasahin ninyo sa inyong mga Biblia, John chapter 10, verse 7, verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Makipot ang pintuan, sapagkat isa lang ang pintuan. Si Hesukristo ang pintuan na sinasabi. Ngayon, mga kapatid, may nagsabi sa akin noong isang araw, alam mo, isa lang naman ang Diyos. Iba-iba lang ng paraan ng paglapit sa Kanya. Sabi ko, agree ako sa sinasabi mo, na iisa lang ang Diyos. At siya'y totoo. Pero kung sasabihin mo na iba't iba lang ang paglapit sa Diyos na yan, medyo hindi mo yata nauunawaan kung ano at sino ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay persona. Abaga persona, kagaya natin ng mga tao, meron tayong pag-iisip, meron tayong damdamin, at meron tayong paggawa. Yan ang Diyos. Kaya nga ang Diyos ay hindi rebulto. Ang Diyos ay hindi bato. Ang Diyos hindi ang kalikasan. Hindi. Sapagkat ang Diyos ang lumalang ng langit at lupa. Paano mo siya maisasalawahan sa pamamagitan ng mga bagay sa daigdig na to? Ipinagbawal ng Diyos yan na gumawa ng imahen. Walang representasyon ng Diyos, anumang bagay. May gusto at ayaw ang Diyos, sapagkat siya'y persona. Ikaw ba'y persona? Oo, meron kang isip. So, ibig sabihin, gumagana ang isip mo. Yung isip ko, hindi ko pwedeng igiit sa isip mo sapagkat may isip ka. Ang persona may damdamin ka. Yung damdamin mo, hindi ko pwedeng manipulahin. Pag ayaw mo, ayaw mo. At ganun may paggawa ka rin. So, ibig sabihin, kung sa balagay mo may buhay ka, ang Diyos may buhay din. Hindi ba tama? Ngayon, sabihin mo sa akin na pati yung mga daan na ayaw ng Diyos ay pwede ring daan patungo sa Diyos. Iisa lang ang Diyos. Sa makatuwid, meron siyang gusto at meron siyang ayaw. Kung ganun, dapat nating malaman na ang daan tungo sa isang Diyos na yan ay isang daan lamang. Walang ibang daan tungo sa Diyos. Gaano man sabihin ng mga tao na iba-iba lang ang paraan. Iba-iba lang ang paraan. Halimbawa, isa lang talaga ang daan. Yun nga lang, yung iba nakakotse, yung iba nakamotor, yung iba naglakad. Ginawa mong literal ang paglapit sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, eto sa John 14:6, sinabi ni Kristo, I am the way, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makalalapit sa Ama maliban sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus Christ.
Huwag kayo naniniwala dun sa nagsasabi na sila na ang daan. May nagsabi, siya na rin ang may-ari ng sanlibutan. Wala sa matinong pag-iisip yun, pero marami ang naniwala. Sinabi sa Biblia, walang ibang daan maliban kay Kristo. At itinuro sa atin kanina, ito ang pamantayan ni Kristo. Hindi ka kukonsintihin ni Kristo sa mga bagay na nilabag mo sa harapan ng Diyos. Di baling galit sa akin ng Diyos, di baling namatay naman si Kristo para sa akin. Kung hindi mo nauunawaan ang kamatayan ni Kristo, kung ano ang epekto nito sa ating mga buhay, hindi mo nauunawaan ang paglapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal. Ako ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Bakit makipot? Dahil isa lang ang daan. At yan ay si Jesus Christ. At anong sinabi ni Jesus Christ? Siya ang daan, ang buhay. Marami sa inyo gusto nyong dumaan kay Kristo, pero ayaw nyo namang mabuhay kay Kristo. Nang sinabi niya, ako ang buhay. At maliwanag doon na hindi to basta paghinga. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, ganito dapat ang pamumuhay ng taong nanakay Kristo. Ako'y napako ng kasama ni Kristo. Gayunman ako'y nabubuhay. Hindi naman ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya pala makipot ang daan sapagkat ito'y isang klase ng buhay. Isang klase ng buhay na si Jesucristo ang mabubuhay sa inyo. Ngayon, sinong gusto nun? Ayaw natin ang pinakikialaman tayo. Ngayon, mag-isip kayo, lahat ba ng Kristyanismo sa daigdig totoong Kristyanismo? Nagbigyan ako ng introduction kanina. Ang mga simbahan ngayon, nagiging charity works na lang. Ang mga tao pumupunta doon para kumuha ng bigas at maraming mga bagay-bagay. Pero susunod ba talaga sila sa salita ni Kristo? Pumupunta na lang ang mga tao sa simbahan para ma-entertain. Pero si Kristo ba talagang nabubuhay sa atin? Makipot ang daan na yan sapagkat yan ay uri ng buhay na si Kristo ang mabubuhay sa atin. At ito pang isa. Sinabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Kung si Kristo ang katotohanan, ibig sabihin may kasinungalingan. Kayong magtaka mga kapatid sapagkat kahit si Satanas ay minsan nag-aanyong anghel ng liwanag. Pero ayaw ng tao ng katotohanan. Pagka bumalik ka sa Matthew chapter 7, pagka diniretso mo yon sa verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapot sa loob ay mga lobong maninila. Kaya kung naisip mo itong pastor na ito, ngayon lang ako nakarating dito, maraming bisita, ganyan pa siya magsalita. At least hindi nyo alam nyo, hindi ko kayo binubola. At least alam nyo na ang ipinangangaral naming ebanghelyo sa inyo ay makikilala nyo sapagkat ganitong mga bunga ang inaasahan sa atin ng Diyos. Ganitong klaseng mga bunga. Hindi pwedeng pakristyano lang. Sapagkat ang pakristyano ay hindi Kristiyano. Kagaya na ang nagbabahay-bahayan ay hindi totoong bahay. At ang nagluluto-lutuan ay hindi totoong nagluluto. Ganon din naman, ang nagliligtas-ligtas ay hindi totoong ligtas. Wala kaming ginamit para akitin kayo, ni sa inyong mga miyembro. Hindi ako gumamit ng kahit anong salita ni hindi ko kayo binobola rito.
Nabasa niyo ang salita ng Diyos, yan ang maririnig ninyo. Kung may tanong kayo, magtanong kayo. Pero hindi tayo mga tao na nag-iipon lang ng tao para gawing negosyo ang mga tao. Napakadaling magkapera ngayon ng mga pastor. Pipicturean ko lang kayo ngayon at ipapadala ko kayo sa picture nyo kung saan saang mga fellowship dyan. Magkakapera na ako at bibigyan ko kayo ng ilang latang sardinas. Hindi ganun dito. Nakita niyo yung mga poste na yan? Mga miyembro tumatrabaho niyan. Ayaw namin dito ng mga miyembrong tamad at walang pagsisikap. Bakit? Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi namin kayo aakitin na pagka tinanggap nyo si Kristo na inyong pinapakinggan ngayon dito, ay madali ang daan na inyong dadaanin. Binasa nyo kanina. Mahahapis kayo. Mapapagod kayo. Magugutom kayo. Marami kayong mga kamaritesan na lalayuan na kayo. Marami na kayong kainuman na hindi nyo na dapat maging kainuman. Marami na kayong mga kamadyungan na hindi nyo na magiging kamadyungan. Yan ang Kristyanismo. Sapagkat ipinangaral namin sa inyo si Kristo. Nasa inyo yan kung inyong tanggapin ang katotohanan o hindi. Pero hindi namin kayo binobola. In fact, sinasabi namin sa inyo, face value. Sinabi rito, makitid ang daan patungo sa buhay. Hindi lamang basta iisang pintuan, pati ang daan makitid. Kaya yung sinasabi mo, magmumotor ka tungo sa buhay na wala hanggan kung magkasya yung motor mo. Dalakad ka ng isang makitid na buhay. Kapag ka pumasok ka sa pintuan na nakais na si Kristo, ang masusumpungan mo sa loob, maghihirap ka ayon sa kalooban ng Diyos. Of course, ayaw nyo nun. At ayaw ko rin nun. Pero yun ang totoo. Yun ang totoo. Marami kang bagay na hindi mo nagagawin sapagkat ayaw ng Diyos. Magbibuild ka ng mga bagong fellowship sapagkat Kristiyano ka na. Now tell me, sino sa inyo ang totoong Kristiyano? At sino sa inyo ang gustong maging Kristiyano? Ngayon sabihin mo, worth it ba lahat ng ito? Sige, ititigil namin lahat. Lalapit kami kay Kristo. Ang unang tanong, worth it ba? Oo, worth it. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ang daang ito ay patungo sa buhay. Sapagkat ang daan na ito ay si Kristo mismo ang lumakad. Nilakaran ni Kristo ang daan na ito. Kaya palaging ipinangangaral sa pulpitong ito, tumingin kayo kay Kristo na siyang umpisa at katapusan ng ating pananampalataya. Sapagkat maaaring hindi natin alam kung anong kinabukasan, pero kay Kristo Jesus, malalaman mo kung ano ang dulo. At ano ang dulo ni Kristo? Ito'y walang hanggang kasiyahan at kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao tatanggapin ng Diyos. Sinabi ko na to last week, uulitin ko ulito ngayon. Kung naniniwala kayong may purgatorio pa, pasensya na kayo. Walang purgatorio. Walang purgatorio. Una, sapagkat hindi yan sinabi ni Kristo. Pangalawa, sinabi ng Panginoon, magsipasok kayo sa buhay. Pwede ba yan sabihin sa mga namatay na? Paano pa ang mga patay makakapasok sa buhay sa daanan ginais ng Panginoon? Wala nang magagawa ang mga patay. Gaano man kasakit ang katotohanan iyan. Yan ang totoo.
Pangalawa, pangatlo, hindi mo mababasa sa Bible yan. Basahin mo, hanapin mo sa Bible. Makakita sa Bible ng purgatorio rito, bibigyan ko ng 10,000. Wala kayong makikita kasi. Kaya tinaasan ko, gusto mo 1,000,000 pa eh. Wala kayong makikita. At yung doktrina ng purgatorio na yan, ang nagpapakita na dapat hindi ka Katoliko. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Sapagkat kahit sundin mo ang lahat ng mga ordinansa at mga sakramento ng mga Katoliko, hindi ka makakatiyak sa harapan ng Diyos, purgatorio ka pa rin. Diba? Huwag kayong masaktan sa sinasabi ko. Alam kong nagbibilang na kayo sa isip ninyo na ang dami nyong naubos sa padasal. Isipin nyo na lang na inabuloy nyo yun sa pari. Sapagkat wala naman siyang ibang mapagkakakitaan, kayo lang. Hindi ba? Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ayon sa salita ni Kristo, kakaunti lang ang nakakapasok dun sa buhay. Bakit? Malapad kasi yung daan tungo sa kapahamakan. Ang dami kasing option. Isipin mo, tinatawag ka ni Kristo na sumunod sa Kanya. Eh ano ba si Kristo? Kung iniisip ninyo na si Kristo ang sagot sa mga pangarap ninyo, mali na naman ang pag-iisip ninyo. Sapagkat si Kristo namatay sa krus at ang sino mang susunod sa Kanya ay dapat i-deny ang kanyang sarili at susunod kay Kristo na pasan-pasan ang kanyang krus. Gusto niyo bulat-lating ko ulit sa banal na kasulatan? 16. Matthew 16. Hindi ba? Gusto ko yung tunog na yan. Pagka nagbigay ako ng verse, naririnig ko mga papel, lumilipat. Sabi yun, ibang klaseng pangangaral yan, ang bigat-bigat sa isip. Natural, ganun mangaral ang mga apostoles. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 16:24. O diba? Kaya sinong gustong maging Kristiyano? Naku, kung malalaman mo lang kung gaano kahirap maging Kristiyano at hindi pa rin nagbago ang pamantayan. Ngayon, ganito yun. Si Jesus Christ, namatay siya sa krus. Buong buhay niya, binasa natin, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Siya ay Diyos. Na sinabi niya sa mga Hudyo, ako at ang Ama ay iisa. Kumuha ang mga Hudyo ng bato at babatuhin nila si Jesus Christ. At ang sabi ni Jesus Christ, kayo, ang dami kong ginawang mabuti sa inyo. Bakit ninyo ko babatuhin? At sabi ni Jesus, sabi ng mga tao, hindi ka namin babatuhin sapagkat gumagawa ka ng mabuti. Babatuhin ka namin kasi ikaw, tao, ginagawa mong sarili mong kapantay ng Diyos. So ibig sabihin, ang sinabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay iisa, naintindihan ng mga Hudyo na ipinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Bagamat siya'y nagkatawang tao sapagkat may gagampanan siyang gawain para sa ating kaligtasan. Sapagkat sinong nakasunod sa kautusan? Wala. Hindi nagsasalita ako ngayong gabi rito. Hindi dahil sa hinahatulan ko kayo. Totoong sinasabi ko ang mga bagay na ito sapagkat nabasa ko lang din sa banal na kasulatan at sinasabi ko sa inyo. Wala ni isa sa atin ang naging matuwid sa harapan ng Diyos na kahit ako. Pero inilagay ko sa inyo ang realidad na hindi lahat na nagpapakilalang Kristiyano ay Kristiyano.
At maliban na itong daan na to na inilagay sa atin ng Panginoon, na mismong si Kristo mismo ang lumakad, ay hindi natin maging walang buhay na walang hanggan sa atin. Ngayon, ang problema natin ay hindi dahil sa hindi tayo marunong gumawa ng mabuti. Lahat tayo marunong gumawa ng mabuti. Meron ba dito hindi marunong gumawa ng mabuti? Natural, wala. Pagka binigyan mo ng ulam ang kapitbahay mo, mabuti ka na. Hindi ba? Namigay ka ng pera, mabuti ka na. Pero napansin mo sa sinasabi ng Panginoon kanino pa, ang problema natin ay hindi dahil sa hindi tayo marunong gumawa ng mabuti. Ang problema natin nagsisimula sa puso natin. Na ang puso natin ay malayo sa Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti para makita tayo ng mga tao at hindi talaga para sa Diyos. Nananalangin tayo para sabihin na banal tayo pero totoo hindi para sa Diyos. Sino ang maghihirap at sino ang susunod na tanging si Kristo lang ang dahilan? Napupuno ang mga simbahan ng mga kabataan. Bakit? Nandun yung drummer na pogi. Nandun ang mga rockista. Na kung sumikat lang sana yung banda nila, hindi sila tutugtog sa church. Pero tanungin mo kung talaga bang Kristiyano siya. Now, si Jesus Christ mula sa simula ay nagperpekto sa harapan ng Diyos. Pero namatay. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kung hindi para sa kasalanan natin. At sa palagay ko, alam nyo na rin yun. Pero bakit namatay si Kristo? Para sa kasalanan natin, how it works. Ganito kasi yun. Dahil napupuot ang Diyos sa mga taong sumusuway sa kanyang kautusan. Totoo yun. Sa oras na ito, gaano man kalaki o kaliit ang kasalanan natin, pantay lang yan sa harapan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Nakasulat sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala, ako man ay nagkasala din. Lahat ay nagkasala. At anong implikasyon yan? Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong solusyon ng tao? Siguro kailangan sundin ko lang ang 10 utos. Sige, subukan mo. Subukan mong sundin ang 10 utos. Paano mo maglalabanan ang pagkapuot mo sa kapwa? Paano mo lalabanan ang mga iyong mahahalay na kaisipan? Paano mo lalabanan ang iyong pag-iimbot? Na hindi nasasaklaw ng 10 utos. Lahat yun pare-parehas na kasalanan lang sa harapan ng Diyos. At yun ang dahilan kung ba't hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Na kahit maging mga pariseyo pa tayo. Alam mo ang pariseyo? Sa Biblia, pag sinabing pariseyo, yun yung talagang mga masunurin sa batas. Na kahit maging pariseyo ka pa, nakagaya ni Apostol Pablo nung hindi pa siya nakakakilala kay Kristo, na lahat ng kautusan nagawa mo na, magsabat ka pa. At lahat gawin mo. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi ninyo malalagpasan ang katwiran ng mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Nasaan? Nasaan yun? Basahin mo sa chapter 5. Ganda. Matthew chapter 5 verse 20. Sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo sa anumang paraan ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At wala nang ibang mas higit, wala nang hihigit na masunurin sa kautusan maliban sa pariseyo. Mga nagsasabing, perpekto kami sa kautusan. Yan ang mga pariseyo. Kapag hindi mo nalagpasan ang katwiran ng pinakamasunurin sa kautusan, to the point, imposible ang bagay na iniisip mo. Pero dapat mong lagpasan yan. Ang pagpasok sa kaharian ng langit ay lagpas
sa iyong pinaka-perfectong pagsunod. Sabihin na natin na may perfectong pagsunod. Which is of course, wala nun. Hindi natin magagawa yung tao tayo. Naunawaan niyo ba sinasabi sa banal na kasulatan? Pero merong isang perfectong katuwiran na higit sa katuwiran ng mga taong nagmamalinis lang, ng mga taong relihiyoso lang. At yun ay pinangangaral namin sa inyo, ang katuwiran ng Diyos sa kaligtasan. Ang katuwiran ni Kristo sa kaligtasan na sinasabi sa Roma 1:16 hanggang 17, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, umpisa sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego, sapagkat sa ebanghelyong ito ipinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Binasa natin ang mga kautusan ng Diyos sapagkat ito ang batayan ng paghatol ng Diyos sa atin, pero hindi yan ang batayan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Ito ay batayan para sabihin ng Diyos, kailangan natin siya. Na kailangan gumising tayo sa pagkakatulog natin, sa pag-aakalang meron tayong pananampalataya, pero totoo hindi naman tayo namumuhay sa pananampalataya. Kailangan mo si Kristo. At ito ang sinasabi ng Ebanghelyo, napakasimple lang. Siya, si Kristo, na walang kasalanan, ay namatay para sa ating mga makasalanan upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Noong unang panahon, ang mga tao kapag kanilang sinusuway ang kautusan ng Diyos, sila ay pumapatay ng mga baka, tupa at inihahandog nila sa Diyos upang mapawi ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kasalanan sa kanilang buhay. Pero dumating ang panahon na ang mga tao ganito na lang, sumusunod na lang sa kautusan. Parang kagaya ng mga panahon ngayon, nagsisimba na lang. Para lang masabing may ginawang mabuti. Pero nandun pa rin sa kanilang mga konsyensya ang kaisipan na hindi pa talaga sila pinatatawad ng Diyos. Ngayon, wala tayong ibang ihahandog. Ni wala akong hihingin sa inyo. Ni walang hinihingi ang Diyos sa inyo ngayon. Maliban sa pakinggan nyo ang kanyang salita, at kung pinakinggan nyo na ang kanyang salita, mabuti ang inyong ginawa. Sapagkat alam ng Diyos na ang mga bagay na ito ay hindi natin magagampanan. Ang kaya lang nating gumawa, gawin ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Maliban na lagpasan natin ang katwiran ng mga taong mapagkunwari at mga Pariseyo na sinusunod ang batas sa panlabas pero wala sa puso. Maaaring sasabihin nyo sa akin, kagaya ng lagi kong sinasabi noon na ako'y mabuting tao. Pero sabihin mo sa iyong konsyensya yan. Anong sasabihin ng konsyensya mo sa iyo? Nililinaw ko, hindi tayo pinagsasabihan ng Panginoon ngayon dahil sa hindi kayo marunong gumawa mabuti. Marunong kayong gumawa ng mabuti. Ang problema, malayo kayo sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, siya ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makalalapit sa Ama maliban kay Kristo. Na dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan sa krus. Kapag ka nangutang ka, pwede ka magbayad. Pero paano yung pag-iimbot? Paano mo pabayaran ang pag-iimbot?
Sige, manggahasa ka. Pag napatunayan yan sa korte, makukulong ka. Ilang taon ba? 12 years? 20 years? Depende, pero siguradong may kulong yan. At pag nakalaya ka, sabihin mo na pagdusahan ko na ang kasalanan ko, pero yung kalibugan mo, paano mo babayaran sa Diyos yan? O, di ba? Ganyan dapat ang pangangaral. O, hindi ba? Sige, hindi ka nga pumatay, paano yung puot mo? Paano yung galit mo sa kapwa mo? Ha? O yung mga kabataan na minumura nyo mga magulang nyo sa isip ninyo. Ha? Paano mo pagbabayaran sa Diyos yan? Anong pwede mong gawin sa mga bagay na yan? Wala, di ba? Yung mga panlabas, pwede nating bayaran yan. Paano yung panloob? Hinuhugasan ng tao ang kanyang panlabas, pero paano niya dudukutin ang kanyang puso? Kaya't namatay si Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Kaya't namatay si Kristo at ng kanyang dugo ang kabayaran para sa mga kasalanan na kahit hindi nakikita ng tao, pwede nyo ngayong pagsisihan yan sa harapan ng Diyos. Pero bakit kayo lalapit? Paano tayo lalapit? Hindi ba sinabi sa banal na kasulatan na hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Teka lang, pag-isipan nga natin yan. Paano ako papasok sa pintuan? Hindi nga pwede. Paano ako lalapit sa Diyos? Hindi nga ako makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano? Hihingi ka ng tawad. Paano ka nakatiyak patatawarin ka ng Diyos? Kilala ka ng Diyos. Kaya hindi ka lalapit dahil sa sarili mo. Hindi mo sasabihin, Diyos, eto na ako, lumalapit na ako sa iyo, patawarin mo ako. No. Isa lang ang katwiran para mawala ang galit ng Diyos. At yan na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang obligasyon ng Diyos na patawarin tayo. Di ba naisip yun? Sapagkat kung obligasyon ng Diyos sa lahat ng tao na patawarin sila, sana walang impyerno. Sana walang kamatayan. Pero marami kasing hinanap ang paglapit sa Diyos sa sarili nilang daan. Marami kasing hinanap ang paglapit sa Diyos sa sarili niyang pangangatwiran. Sa isang dahilan lang nagpapatawad ang Diyos at ito yun. Dahil kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ. Kung inilagay niyo ang inyong pagtitiwala kay Kristo, na ganito yun, Panginoon, naiintindihan ko mula sa iyong salita na hindi talaga ako nabubuhay sa katotohanan mo. Naiintindihan ko sa iyong salita na hindi talaga taos sa puso ang aking paglapit sa iyo. Nakikita ng mga tao ang kabutihang ginagawa kong panlabas, pero totoo may sumbat yun sa loob. May yabang yun sa loob. Minsan nakabayad na sa akin yung tao, kung makaasta ko, parang yung utang na loob niya sa akin, walang katapusan. Magkano ba inutang? 100. Grabe ka yung utang na loob hanggang kamatayan. Hindi ba? Hindi ganoon, mga kapatid. Lalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sasabihin natin, O Diyos, mahabag ka sa aking kaluluwa. Romans 10:9 nakasulat, kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesucristo ang iyong Panginoon at maniniwala ka mula sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka.
sasabihin mo sa akin, teka, sapat ba yun? Ang dami kong kasalanan kanina. Pastor, parang napaka-anticlimactic ng preaching mo. Oo nga, naisip ko rin. Ang ending ganun lang, ganito kasi yun. Ibinuhay ni Kristo yung buhay na hindi natin kayang ibuhay. Kaya't pinagbayaran ni Kristo yung mga kasalanan na hindi natin kayang pagbayaran sa Diyos. Ngayon, kung mayabang ka pa rin, sige, pagbayaran mo sa Diyos yung kasalanan mo, pagbayaran mo yan sa impyerno, anong sense nun? Diba? Sinasabi na ng Panginoon, isa lang ang pintuan at yan si Kristo. Iniisip mo pa rin na maliligtas ka sa sarili mong gawa. Ang problema mo nga, hindi mabuting gawa. Marunong tayong gumawa ng mabuti. Ang problema mo, yung motibo mo. Na iniisip mo na sa paggawa mo ng mabuti, maliligtas ka. Hindi pa pagmamalaki sa Diyos yan. Na ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita mo ba sa Diyos na hindi kanya kayang iligtas? Kaya sa pag-aakala mo na yung pagsunod sa kautusan, pag-aabuloy, maliligtas mo ang sarili mo? Hindi. Huwag kang dumaan sa malawak na pintuan, doon ka sa makipot na pintuan at si Kristo yun. Malabo ba? Ilalagay mo ang pagtitiwala mo sa Kanya. Doon sa Kanyang pagkapako sa krus. Sa pagkapako niya sa krus na hindi siya namatay para sa kanyang sarili kung hindi para sa iyo. Na kung tatawag ka sa Panginoon ngayon, nasasabihin mo, Panginoon, sa pangalan ni Kristo, dahil kay Kristo, nakikiusap ako, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Alam mo kung bakit pag nagdadasal tayo, nilalagay natin in Jesus' name? Sapagkat yun lang ang pangalan na nakakapagpakilos sa puso ng Diyos. Ewan ko ba bakit marami sa inyo nagdadasal kay Mama Mary. Hindi ba naisip yun? Bakit nagdadasal kayo kay Maria? Isa pa yun, ipagsisihan nyo na ngayon yun. Sabi sa Biblia, isa lang ang daan. Unang Timoteo 2:5 nakasulat, walang ibang tagapamagitan sa gitna ng Diyos at ng tao maliban kay Kristo. O sino pa mga tinatawagan yung mga santo na magligtas sa inyo? Si San Jose, Rafael, Labrador. Pagsisihan nyo sa Panginoon yan. Wala tapat ibang tinatawagan ng tao maliban kay Kristo. Diretso na to, baka di tayo makita pagkatapos. Mula sa kaibuturan ng aming puso, gusto naming pasukin nyo ang makipot na pintuan ng pananampalataya. Imagine niyo ganito, kakipot ang pintuan. Ito lang, makipot ang pintuan. Papasok ka na ang dami mong daladala at hindi ka makapasok sa pintuan maliban na bitawan mo yung daladala mo. Anong pipiliin mo? Yung daladala mo o yung makapasok ka? Kaya sinabi ng aming tema sa buwan na ito at sa taong ito, alisin na natin ang mga bigat na nagpapabigat sa atin. Pipiliin mo ba yung kasalanan mo na gusto ng Diyos patawarin ngayon kung sasampalataya ka kay Kristo? Kapag tumanggap ako kay Kristo, hindi na ako makakapag-yosi. Alam mo, ang masama doon yung sinisira mo yung katawan mo. Of course, kalayaan nyo yan. Kung gusto nyong sirain yung katawan nyo, of course, kayo bahala dyan. Pero lakas-lakasan ninyo. Pagsabay-sabayin nyo yung mga stick ng sigarilyo para talagang malakas ang tama. Of course, malaya kayo dyan. Pero gusto mong pasayahin ng Diyos, ayaw ng Diyos na sinisira mo yung katawan mo pero nilalagyan mo ng usok. Pero gusto mo yun, masaya ka eh. Ayaw nga ng Diyos, pero masaya ako. Hindi, ayaw nga ng Diyos, pero hindi masaya ako eh. O, pili ka. Magsisisi ka at sasampalataya ka kay Kristo. O diyan ka na lang. Mahirap, maaaring manginginig ka. Naku.
Pero makipot, makitid ang daan. O ano pang sasabihin ko sa mga bagay na ito? Simple lang ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kaligtasan. Pagsisisi lamang at pananampalataya. Marcos 1:15 nakasulat. Dumating na ang panahon. Ito na ang panahon, ang kaharian ng Diyos ay inilalapit na sa inyo ng Diyos. Magsisi tayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Magsisi tayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Itong araw ng pagsisisi, itong araw ng pagtawag sa Diyos, sumasampalataya ba kayo sa Panginoong Hesus? Nais nyo ba siyang kilalaling Panginoon ng buhay ninyo at tagapagligtas ninyo? Ang success ng gawain ito ay hindi nakadepende kung tatanggapin nyo si Kristo o hindi. Ibig sabihin, magpapasya kayo. Ang Panginoon ang nagpala ng gawain ito. At gusto ng Diyos na bigyan kayo ng buhay sa Kanya. Bigyan kayo ng totoong pananampalataya. Magkaroon kayo ng buhay kay Kristo. Lumakad kayo sa daanan nilakad ni Kristo. Subalit hindi maaaring gawin yon kung hindi natin iiwan ang mga dati nating daan. Hindi magbabago ang isip natin. Ang ayaw ng Diyos, huwag mong ipilit. Ang kalooban ng Diyos, at yun lang ang paraan, lumapit tayo kay Kristo. Ngayon, ang kaligtasan ba ay ayon sa gawa ng tao? Hindi. Kasi hindi yun ang problema mo. Ang problema mo, paano mababago ang iyong puso? Paano malilinis ang iyong puso?